laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa South China Sea at sinabi na gagamit umano sila ng dahas kung gagalawin ng PCG ang mga Chinese fishing vessel sa nasabing karagatan. Pero sa totoo lang, dapat it's time na itaboy na natin yung mga yan no? Sa ating, yung mga nasa loob ng ating teritoryo. Ang China Coast Guard, yung mga maritime militia nila na sinisira yung yung corals natin. And to check mga utol, kung totoo nga ba na nagpadala ng karagdagang barko o karagdagang pwersa ang United States of America para bantayan ang ayungin, naghanap po ako ng mga article tungkol dito. Pero eto yung mga nakita ko. Okay? Mula ito sa Manila Bulletin. Okay? US vessels arrive in Manila after sailing with PH Navy in South China Sea. Kung naaalala ninyo mga utol, nito lamang January ay nagdaos ng pangalawang Joint Maritime Patrol ang US Navy at ang Philippine Navy. Okay? Siyang wala naman nagawa in China. And totoo naman na ito yung kilos ng ating gobyerno sa ginagawang pambubuli o pangaangkin ng teritoryo ng China. Ito po yung pinakatugon natin. Pero ito'y mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Dito pa rin tayo sa pagpapatuloy ng lumalalang issue sa West Philippine Sea, mga utol, kaugnay ng ginagawang panggigiit o pag-aagaw ng teritoryo ng China sa Pilipinas. Hindi lamang naman sa Pilipinas, mga utol. So kaugnay nun, may mga ginagawa ang ating mga gobyerno para matugunan o harapin ang mga issue natin na yon with China. Pero ano nga ba yon? Siyempre, yung pakikipag-tie up natin sa ibang bansa na ating mga kaalyado kagaya ng United States of America. So dahil dyan, mga utol, magaling. President Biden nagpadala ng karagdagang barko sa West Philippine Sea para bantayan ang ayungin. Talagang gustong agawin ng China ang ayungin, mga utol, no? Mula ito kay PHTV, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video, game na mga utol. Alamin na natin, mamaya ika-counter check natin yung mga bagay-bagay o mga article tungkol sa ating topic. Disclaimer. Ayungin Shoal. Yan ang Ayungin Shoal. Yan ang BRP Sierra Madre. Iniulat na nagpaputok umano ng warning shot ang isang barko ng People's Liberation Army Navy sa harap mismo ng barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea noong nakaraang araw. Sinabi umano sa report ng Philippine Navy na habang nagsasagawa ang BRP Antonio Luna ng regular na pagpapatrolya sa West Philippine Sea, lumapit umano ang isang Chinese warship at bigla itong nagpaputok ng warning shot. Totoo nga ba yan? Grabe yan, totoo yan. Hindi naman natinag ang mga tauhan ng Philippine Navy at patuloy silang nagsagawa ng maritime patrol sa nasabing karagatan. Hindi rin nakipag-communicate ang mga Chinese sa hukbong dagat ng Pilipinas. Sinabi naman ng ilang mga eksperto na sinusubukan lang umano ng China kung ano ang magiging reaksyon ng Philippine Navy at posible din umanong tinatakot lang ng mga Chinese ang mga sundalo ng Pilipinas. Pero yung mga ganung bagay, provokasyon na yan, mga utol. Matinding provokasyon yon para, alam natin na lagi tayong ginaganyan. Pero yung mga warning shot na gano'n, magpapaputo kayo sa mismong harapan kahit pa ba walang tamaan, pero parang malinaw na pandadarag, pambubuli, mga utol. So, sanay naman tayo pero hanggang kailan? Okay? Tuloy muna natin. Ito ay matapos iniulat na sinabi ng Chinese Foreign Ministry na hindi nito tinatanggap o kinikilala ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na kung saan nagsasabi ng maritime claim ng Beijing sa halos buong South China Sea ay walang batayan. Totoo naman Nanalo ang Pilipinas sa isang mahalagang arbitration case 7 taon na ang nakakalipas na nagpawalang bisa sa malawak na maritime claim ng China sa South China Sea na kung saan humigit kumulang $5 trilyon na halaga ng mga kalakal ang dumadaan sa nasabing karagatan bawat taon. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry
na si Wang Wenbin na hindi tinatanggap ng kanilang bansa ang anumang claim o aksyon batay sa naging desisyon ng tribunal dahil nilabag umano nito ang prinsipyo ng state consent at lagpas din sa otoridad nito na pakinggan ang nasabing kaso. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang French Embassy sa Manila tungkol sa nangyaring insidente sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng embassy na nananawagan sila na respetuhin ang international na batas at dapat resolbahin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo. Parang wala lang naman yung dialogo na yan. Sinabi ng embahada na lubos nilang tinututulan ang anumang paggamit ng puwersa o mga pagbabanta at dapat respetuhin ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa ilalim ng UNCLOS upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Pero yan kasing ano na yan, no? Yung mga bagay na yan, kagaya nung hindi paggalang ng China sa binigay ng korte, yung arbitration na yan na tayo nagsasabi na tayo ang may-ari ng o may rightful claim just sa mga bahagi sa West Philippine Sea na siyang inaangkin ng China, parang totoo naman na hindi na nila ginagalang. So, hindi nila kinikilala ng China at naglabas na sila ng mga statement tungkol dyan. So, kahit ano pang ang panawagan ng iba't iba pang bansa tungkol dito, hindi naman nakikinig ang China. So, ano pa bang bago dyan? Diba mga utol? So, ano mapapansin natin? Ibig sabihin, ang ginigit lamang ng China, yung ganang kanila, yung kanilang pinaniniwalaan, yung gusto nilang ipakita sa buong mundo na kami ang rightful na owner nitong mga isla at ng halos kabuuan ng South China Sea. So alam na yan ng buong mundo, kaya marami rin talaga ang mga bansa na talagang kumakampi sa atin at kumukundi na sa ginagawa ng China kasi nga mali naman talaga sila. Okay, tuloy muna natin ha. Mamaya check natin to. Kamakailan lamang sinabi sa report ng Armed Forces of the Philippines na mahigit sa 50 Chinese vessel ang namataan na nagkukumpulan sa ginawa nitong aerial patrol sa paligid ng Iroquois Reef at Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Yan, totoo yan mga utol ha. Kumpirmado yan. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na naglabas umano na isang matinding babala ang Chinese Navy laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa South China Sea at sinabi na gagamit umano sila ng dahas kung gagalawin ng PCG ang mga Chinese fishing vessel sa nasabing karagatan. Pero sa totoo lang, dapat it's time na itaboy na natin yung mga yan no? Sa ating, yung mga nasa loob ng ating teritoryo. Ang China Coast Guard, yung mga maritime militia nila na sinisira yung corals natin. And to check mga utol kung totoo nga ba na nagpadala ng karagdagang barko o karagdagang puwersa ang United States of America para bantayan ang ayungin, naghanap po ako ng mga article tungkol dito. Pero eto yung mga nakita ko. Okay? Mula ito sa Manila Bulletin. Okay? US vessels arrive in Manila after sailing with PH Navy in South China Sea. Kung naaalala ninyo mga utol, nito lamang January ay nagdaos ng pangalawang Joint Maritime Patrol ang US Navy at ang Philippine Navy. Okay? Siyang wala naman nagawa in China. And totoo naman na ito yung kilos ng ating gobyerno sa ginagawang pambubuli o pangaangkin ng teritoryo ng China. Ito po yung pinakatugon natin. Pero ito'y mapayapang pamamaraan. Okay? The United States is flexing once again its military muscle in the Indo-Pacific, which port visit in Manila of one of its nuclear-powered aircraft carriers after sailing the South China Sea with Philippine Navy. Okay, totoong may nakapalibot dito. May mga nagdadock din sa ating mga port na mga US Navy warships. Okay, totoo yan mga utol. USS Carl Vinson, a Nimitz-class aircraft carrier arrived in the Philippines on Friday, January 5, following the two-day maritime cooperative activity with 3 other U.S. vessels and 3 Philippine vessels at sea to bolster regional security and stability. Okay, yun po yung pinakapakay ha. Hindi po para sakupin ang China o palayasin. Kumbaga, makita lamang yung seguridad. Mapanatili ang seguridad at ang estabilidad
ng nasabing lugar kasi may tension nga. Pero kung kinakailangan, itong mga pagkakataon nito, itong last time nila na Joint Maritime Patrol, wala naman naging problema. Hindi nga umalma ang China. Okay mga utol, so napakagandang movement ito o galaw ng ating gobyerno. So ano masasabi niyo? So totoo na talagang itong US Navy ay nakaantabay dyan sa South China Sea. Nandyan lamang sila sa paligid mga utol. Meron silang naval base, alam ko sa Japan, at may naval base rin yata kung hindi nagkakamali sa South Korea. So nandyan lang siya sa kapaligiran ng South China Sea mga utol. Kung minsan ay nandito sa Pilipinas. Okay? O, tuloy muna natin to. Ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, tuloy na natin to. Sinabi ng Chinese Navy na pansamantala umano lang pinapayagan ang presensya ng Philippine Coast Guard sa South China Sea, ngunit nagbabala sila na hindi nila papayagan ang PCG na gumamit ng pwersa upang mapaalis ang kanilang mga mangingisda sa lugar. Ayun ang matindi, no? Iginiit ng People's Liberation Army Navy na wala umanong karapatan na manatili ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy sa South China Sea dahil nasa loob umano ang mga ito sa teritoryo ng China. Talagang inaangkin na nila no? Ngunit sinabi naman ng Philippine Coast Guard, ng Chinese Navy at Maritime Militia ang walang karapatan na manatili sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at naniniwala sila na hindi mga Chinese fishing vessel ang nasa West Philippine Sea, kundi mga militia. Yun ang totoo. Tayo may karapatan, ating iniulat ito matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines na malapit na nilang ilipat ang kanilang focus sa external security operation habang pinapalakas nito ang kanilang defense posture sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mas maraming aerial at surface maritime patrol gamit ang mga naval, air at ground assets nito. Sinabi ni Lieutenant Colonel Enrique Elito, ang hepe ng AFP Public Affairs, nang ginawa nilang deployment ay nagtaas sa military presence ng sandatahang lakas sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa 70% at ito ay malaking increase mula sa baseline na 30% lamang noong 2022. Actually, marami pang plano ang ating gobyerno tungkol dyan sa issue natin with China sa West Philippine Sea. So ako'y naniniwala sa kanila. So aantay na lamang natin mga utol. So kahit pa alam natin no, yung nagiging dahilan talaga niyan kung bakit mas malakas ang presensya ng China kasi nga kulang tayo sa mga gamitan, partikular sa mga barko para ikutan yung ating mga nasasakupan dyan sa West Philippine Sea, mga utol. Yun yung reason kung bakit kaya nila tayo palibutan, tayo hindi natin mapuntahan, hindi natin sila matapatan kung ano man. Pero kinigiit talaga ng China na tayo yung dapat na lumayas doon. Yun yung hindi natin mapapayagan at alam kong hindi payag ang ating gobyerno na maangkin nila yung mga teritoryo natin. Kaya nga tayo yung nakikipag-ugnayan sa ating mga kaalyadong bansa. And sana dumating ang tamang araw na matauhan na itong China at bitawan na yung pangaangkin ng teritoryo. Okay? Lilinawin lamang natin yung mga teritoryong pinag-uusapan natin ay mga teritoryo po talaga ng Pilipinas na siyang inaagaw ng China. So, aabangan na lang natin kung ano man ang mga susunod na hakbang. Pero bago tayo matapos, check muna natin to mga utol. Yung mga sabi-sabi na mga China, mga statement. No? China says, US warship illegally entered waters in the South China Sea. So, sa mga waters, mga utol, na walang karapatan ng China dahil international waters, inaangkin pa rin nila at sinapalapalabas nila na illegal daw na na pumapasok dito ang US Navy. Okay? So maling-mali yan pinapakalat nila kasi hindi nila pag-aari yung kanilang mga inaangkin. So nasa tamang ruta pa rin yung tinatawag na freedom of navigation etong US mga Navy, US Navy warships. So wala silang nilalabag. Bagkos yung China ang maraming nilalabag na international law. So hindi po tayo dapat nagpapapaniwala sa mga pahayag nitong China, partikular sa pag-usapin ng South China Sea at ng West Philippine Sea. Okay mga utol, hindi po tayo yung nananakop ng teritoryo, hindi po sila sinasakop ng US Navy,
bagkos sila yung nananakop, itong China. Okay mga utol, hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa PHTV. Maraming salamat sa inyo mga utol. Huwag niyo kakalimutang i-comment ang inyong opinion tungkol dito. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Paki-subscribe na rin at paki-like na rin yung video.